So, what's up guys? This is me again, Mac Moto Vlog. At ngayon naman ay pauwi na ako. Pabalik na ako sa bahay ni boss. At yan, susubukan kong makakauwi tayo ng maaga. Yan, makagawa ako ng content. Nagbe-base lang naman din ako ng content sa nababasa ko sa comment section. Doon lang ako nagbe-base ng content. Kung may mabasa ako doon na mas marami yung tanong ninyo tungkol doon sa Samurai 155 natin, yan, doon ako gumagawa ng content sa tulong na rin ng comment section ninyo. Kaya napakalaking bagay po na ang comments ninyo. Yan, either bad comments man yan o yung tipong syempre may konting hindi naman maaalis talaga yon pagdating sa motorcycle industry natin, na merong talagang magkakaroon ng discrimination. Yan, hindi naman po mawawala yon, pero sana wag nating gawin yon kasi may iba rin nagko-comments sa videos na yun nga daw, Euro motor, sirain daw, kamukha lang daw ng Honda Click 160. Well, sa akin naman, sa side ko naman, wala namang problema sa akin kung madi-discriminate yung unit ko, no? Wala namang problema yun eh. Ang sa akin lang is masaya ako sa unit ko, sa kung ano ang meron ako, no? Kasi yun yung pinakang susi diyan eh, 'di ba? Kung magiging masaya ka sa kung anong meron ka, mas magiging masaya ka pa sa susunod pa, no? Na posibleng maging sayo rin, 'di ba? Kailangan lang enjoy mo yung life mo, enjoy mo yung unit mo kung yan lang yung unit mo, 'di ba? May ibang tao nga, 'di ba, na nakakasabay ko minsan sa kalsada na alam niyo yung unit niya is talagang wala na talaga, as in marami ng diferensya, yung mga flarings niya nakatahi na lang ng alambre, pero still ginagamit pa rin niya at masaya siya sa kung ano yung meron siya, 'di ba? Yun lang yung pag nakikita ko yung mga ganung tao, talagang natutuwa ako at nasabi ko na buti pa sila, no, na kumbaga satisfy sila kung ano yung meron sila, 'di ba? Ako rin naman noong naka Yamaha SA ako, satisfy na ako doon kung tutuusin lang. Talagang masakit sa akin kung ibebenta ko siya or kung ano man, 'di ba? Pero wala eh, talagang kailangan ko talaga magpalit ng motor dahil yung tuhod ko hindi niya kaya ng mas mabigat na motor sa tuhod ko, hindi niya kaya. So syempre kaysa maaksidente ako or kung ano pa ang mangyari sa akin, yan, pinili ko na lang talaga na i-give up siya kahit na masakit, kasi syempre marami rin yung pinagdaanan namin, ang layo ng mga napupuntahan namin nung Yamaha SA. Pero wala, kailangan hanggang dun lang talaga yung namin, pagsasama naming dalawa, no? Kaya naman ako talagang napilitan talaga ako na magpalit din ng unit. So ngayon nung nakapagpalit na ako ng unit, masaya naman ako sa unit ko, no, kahit na medyo syempre may hindi natin maalis, kamukha nga nung nakaraang video, no, na meron akong naging problema sa kanya, which is yun nga yung tension wire nung kanyang ignition coil. Yan, so yun, naputol masyado yung wire, ang haba ng walang wire, isang wire lang yung nakakonect, kaya nangyayari yung ganong tapos may butas-butas pa, di ba? Kaya nangyari yung ganong problema. So yung iba sinasabi, tingnan ko daw mabuti yung sa dashboard, halata daw na hindi marunong kasi naka-on daw yung idling stop. Wala pong kinalaman yung idling stop system dun sa naging issue ng motor. Ano talaga siya,
Yun talaga yung pinakang issue niya, yung tension wire niya. Nagkameron ng butas-butas at isang wire lang yung nakakonekta sa ating ignition coil, kaya nagkakameron siya ng ganong pagluloko. Kasi kung tutuusin talaga, wala talagang kinalaman yung yung ating idling stop system. Kasi ang idling stop system po ay nag-a-activate lang po yan 3 to 5 seconds pagka nakahinto po yung sasakyan nyo or yung motor ninyo. Doon lang po siya nag-a-activate. Pero kung umiikot naman po yung gulong at biglang namamatay, yan, hindi naman ako mekaniko, no? Hindi ko rin alam kung anong posible maging issue noong mga panahon na yon. Kaya talagang sa kasa ko siya dinala. Ang totoo niyan, dinala ko na rin siya sa 01 Moto noong time na yon. Idinaan ko siya sa 01 Moto, pero proud to say ako na talagang ang mekaniko ng 01 Moto is talagang kayo yung iisipin muna nila, no? Kasi hindi talaga nila ginalaw yung unit, kasi ang sabi nila sa akin is masasayang daw yung unit warranty ng motor. Kaya hindi nila talaga, as in, talagang tiningnan lang nila, tapos pinakaramdaman lang nila. Wala silang ibang ginalaw kundi yung throttle lang. In-start nila yung unit, pinihit nila yung throttle, then namatay. Kaya sabi nila, hindi namin pakikialaman, boss, kasi nung nakita nila yung yung Odo, almost 1,000 pa lang kilometer. Sabi nila sa akin na masasayang kasi yung warranty ng unit mo, boss, kung gagalawin namin yan, kasi hindi talaga pwede yon. Ang ano niyan, kung kaya mo namang maiuwi mo, tapos dalhin mo sa kasa. So ganun nga yung ginawa ko. Kaya nakakatuwa, may mga ganong klaseng mekaniko na isipin muna nila yung kapakanan mo bilang owner ng motor, no? Hindi nila basta-basta gagalawin yan, kasi syempre yun talaga iniisip nila, yung unit warranty ng motor. Kaya masaya ako, no, na ngayon okay na yung unit, okay na yung motor, wala na akong problema sa kanya. Kasi talaga, totoo lang, sanay ako na magbabiyahe na ako lang mag-isa. Sanay ako doon. Pero minsan, syempre, namimiss ko rin na angkas ko si Commander, diba? Kasi iba pagka may kasama kang nakaangkas din sa'yo. Minsan naman, ang kasama ko yung kapatid ko, diba? Pero isang beses ko lang talaga na isama si Missy sa pag-uwi ng Quezon na nakamotor, no? At yung isang beses na yon ay hinahanap-hanap ko yon, kasi treasure ko talaga yon. Kasi yun yung first time naming mag-asawa na bumiyahe ng nakamotor ng ganong kalayo. Kaya ngayon, siguro hanggang pangharap na lang, siguro sa susunod na or sa ibang pagkakataon, no, makabiyahe rin kaming mag-asawa na kaming dalawa lang magkasama. Yan. Sa ngayon kasi talagang negative kaming dalawang bumiyahe, kasi may mga maliliit kaming anak, alagain pa. Pero kung sakali naman na meron kami mapapag-iwanan, no, bakit hindi, 'di ba? Kasi kahit siya, gustong-gusto din niya na maglo-long ride kaming dalawa. Na kaming dalawa lang talaga. Masarap magbiyahe ng ganong kalalayo na syempre kasama mo yung special someone mo, kasi nandun yung pag-iingat mo sa daan, 'di ba? Kung ako lang mag-isa yung bumabiyahe, yung mga pagko-cornering na yan, ang sarap sa feeling. Pero kapag kakasama ko si Mrs., pagdating sa mga ganyang cornering, wala, takot na ako mag-cornering. Na syempre kailangan mong ingatan sakay-sakay mo yung special someone mo, tapos 'di ba? Mahirap pating mabatok-batukan.
kapag ka nagko-cornering ka nakasama mo commander mo. Kaya yun, para sa akin talagang yung first time namin na yun na mag long ride ni Mrs. Yan ay talagang isa yun sa pinakamasayang event sa buhay ko. Kaya kayo, no, kung meron sa inyo dyan na malalaki na anak or wala pang anak pero may asawa na at kasama nyo rin yung misis nyo pagka naglo-long ride kayo, well, i-treasure nyo po yan. I-treasure nyo po yan. Yan pagdating po kasi ng mayroon na kayong anak, may baby na kayo, hindi na siya makakasama sa mga long ride nyo, walang magbabantay ng baby nyo. Yan, isa po yan sa pinakang mamimiss ninyo na sandali or moment or event sa inyong buhay, no? So, yun lang muna guys, ano? Pakatandaan po na ang public road ay hindi racetrack, no? Wala po tayong mapapala dyan. Kung mauna man tayo, wala po tayong mapapalang trophy dyan, wala tayong reward, no? Kaya always ride safe. So yun, hanggang dito na lang muna. This is Mac Moto Vlog and Shala.